Panike ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratilis po, medyo umuulan po ngayon sa biyahe namin. Pag-uusapan natin yun, ito po, no, binasura na po ng COMELEC ito pong motion for reconsideration ni ang nang nanalong representative na si Joey Uy, no? At batay diyan ay dineklara ng COMELEC na ang nagwagi ay si Abante. Pero yan po ay direktang direkta po na pagsalungat dito sa nauna na pong ruling ng Supreme Court na hindi po dapat dinideklarang nagwagi in case of disqualification yung second placer. No second placer rule. Talagang gagawin po ng COMELEC ang lahat, no? Para po magwagi o ipanalo itong si Abante. Tama nga naman ng Supreme Court. Paano mo iuupo sa posisyon yung taong ayaw na ng kalaban? Okay, ito po si Hontiveros, pinasisipa na po. Marami na pong humihiling na imbestigahan man lang itong ginagawa ni Hontiveros na pagkamit sa Senado para manira ng kalaban, no, sa politika. Partikular, isa lang naman po yung kanilang sinisira, yung pamilyang Duterte lang po. So ngayon dahil putok na putok po si alias Rene, sabi nga ni Rizon Tiveros bilang pananakot, no, kakasuhan si alias Rene. Thank you very much muna kay Melby na nagbigay sa atin ng 50 Hong Kong. Yan, pangkape. Pangkape sa biyahe. Gawin na natin siya moderator. Okay. So, sa madaling salita mga kapatid, kasabay po niyan, tuwan-tuwa po si Hontiveros kasi akala niya matatong issue ng pagdedeklara ng korte na talagang hindi Chinese citizen si Alice Go. Yan po mga pag-uusapan natin habang umuulan po sa biyahe. Sana naman na hindi po kami bahain para umabot sa Berada Aguila mamaya alas 2. 2 oras po kami mamaya kasi marami. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, dito po tayo sa pag-uusapan na po natin, unahin na po natin itong kay Abante. Kalalabas-labas lang po ng balitang ito, no? Ito po, talagang ginawa po nila ng paraan para po maiupo, no, yung hindi karapat-dapat. Si Abante po ang hahalili rito kay Uy. Sana naman sana naman po ano naman po, may magsampa po na reklamo sa Supreme Court, kasi kung wala po magsasampa, kawawa naman po ang sambayan, ang mga mamamayan ng Maynila. Ang akala ko ba, luma na ba? Kapapasok pa lang nito. Teka lang luma na raw Ito po kasi ang pinagpasya na po rito, motion for reconsideration. Nag-file po kasi ng motion for reconsideration So kung sinasabi mo luma na to, ngayon lang po to nagpasya ng motion for reconsideration. Tsaka hindi naman po ako nagmamadali. Kung luma na sa'yo yung ilang minuto pa lang, anong magagawa natin?
Ito po ay kapapasok-pasok pa lang. Nakakahiya naman sa akin. Luma na tong binabalita ko. Okay. Ito po, just in. 1 oras pa lang po ito. No? Iba po yung una. Yung una po, may pasya na po yung COMELEC. Nag-file po ng motion for reconsideration. Sana naintindihan nyo po yung pagkakaiba, no? Yung una, pasya po ng COMELEC yun. Sinasabi po na si Uy, si Uy po ay hindi Filipino citizen. So nag-apply po ng motion for reconsideration. Para lang po maunawaan niyo yung luma at bagong balita. Hindi po ako nagpe-fake news dito. Pag sinabi ko pong bagong balita to, 1 oras pa lang po. Ngayong araw pa lang, ang pinagpasyanan ng COMELEC, yun naman pong motion for reconsideration. So ibinasura po ulit ng COMELEC yung motion for reconsideration. Okay na po ba yun? Sa mahilig sa bagong balita, nakakahiya naman po na ayaw niya nakakapakarinig ng lumang balita. Okay, at muli po, ay diniklara ng COMELEC na si Abante kasi hinold po. Para alam lang po, no, hinold po yung declaration kay Abante. Ngayon po, dahil binasura na yung motion for reconsideration, ibig sabihin, tinanggalan na po ng pag-asa si Uy. Korte Suprema na lang po ang magbabalik kay Uy bilang nanalo. Diniklara na po ulit itong si Abante. Ayan. Nakakahiya naman doon sa luma na raw to. Okay. Malinaw po So, muli, i-reiterate po natin, may decision na yung Korte Suprema, no second place rule. Sana ilinaw ng Korte Suprema to, nakasama dito yung mga congressman. Kasi po, pag hindi nyo po sinama yung mga congressman dyan, ang gagawin lang po ng mga congressman at ng iba pang opisyal, pag pwede yung second place rule, kahit matalo na po sila, di ba? Okay. Harap-harapan, wala na pong kahiyan Kung ako politiko natalo, hahayaan ko na po yan. Noon po kasi, ang labanan po sa COMELEC, nanalo ka dahil nandaya ka. No? Ngayon, natalo ka, second place ka lang, talo ka, hindi sinabing nandaya yung kalaban, pinapadisqualify sa ibang kaparaanan. Parang yung Duterte yun. Pinadidisqualify sila dahil sa technicalities din. Filipino citizen yun Ibig po sabihin hindi po yung disqualification case niya po hindi naman po kabigatan. Kaya yun po ang masabi natin dyan. Talagang pinilit. Ayaw ba mag-refund? Baka ayaw mag-refund. Okay. Pag-usapan po natin, ito naman po, no, kalat na po sa media ngayon. Takan-taka tayo. Sa social media lang po natin nakilala tong alias. Sino na nga yung alias na binayaran daw ni Ontivirus? Alias ano na nga? Ano na nga pangalan ng alias na yun? Alias kilala niyo yan Si alias Rene, di po ba? Nakilala po natin yung si alias Rene. Halos hindi po binabalita yan. May mga pumapalag sa inyo. Halos hindi po binalita ng mainstream media. Okay. Ngayon po, ang balita naman po ngayon na talagang akala mo pinaka-importanteng balita sa Pilipinas, nagdeklara na po yung korte na si Alice Go po ay isang inchik, hindi po siya Filipino citizen.
gaano po ka-importante yung in-check si Alice Go? Ang dami na po na in-check. Okay lang sana kung ang binalita nyo ay convicted na si Alice Go na trafficking, human trafficking, yung mabibigat na no? Pero napakababaw po nun. Kasi kung nagdeklara siya na in-check na siya, deportation lang po yan. Takan-taka tayo, bakit parang napaka-importante ng balita na yan? Alam nyo na po kung bakit. Diversion po yan. Kasi hero dyan di ba? Hero dyan si Hontiveros na siya nag-expose dito kay Alice Go. Pero ang pinakamalaki pong balita na hindi nila tinatalakay sa mainstream media ay eto pong si alias Rene. Na kung nangyari na nga po yan, di ba? Nangyari na po yan na tanim witness. Ayan yung katwiran ni Dilima, kaya siya napalaya, no? Kung may tanim witness lang din kay Apollo Kibuloy, dapat po makalaya na rin si Pastor Apollo Kibuloy, di po ba? Kasi actually witness talaga yung kay Dilima talagang pinangangatawanan nila noon Ewan lang bakit bigla nagbago yung salita ng mga witness. O ngayon po, ididemanda daw ni Hontiveros tong si alias Rene. Pati yata may nakita ko kay Gatchalian, kaya lang hindi ko naman nabasa yung parang lang. Anong tawag na nga dun sa mga parang poster na balita, may tawag dun Okay. Mas importante sa atin yung balita na si Alice Go. Bahang-baha po yung media, kaya yung pagtatago nyo kay alias Rene na parang walang nangyaring alias Rene, yung issue ni Hontiveros na pinabulaanan lang yung mga sinasabi ni alias Rene, okay lang po yun na pabulaanan mo kung minsan lang po naganap. Strike 3 na po to di po ba? May nangyari na po na mga bayaran sa mga naunang witness kay Kian de los Santos. Dito po sa Parmali, nagbayad din po si Hontiveros. So pangatlo na po to si alias Rene. Ngayon walang balak, parang walang pronouncement mula sa Senate na imbestigahan nila yung kanilang kabaro. Dapat meron na po nagsasampa dyan sa Ethics Committee. Ginagamit po kasi yung Senado, di ba? Para manghikayat ng mga fake witnesses laban sa mga kalaban sa politika nito ni Hontiveros. So, at karamihan dyan Duterte o kaibigan ng Duterte sa kaso ni Pastor Kibuloy. Kaya dapat iniimbestigahan na po talaga to si Hontiveros dito po sa Senado para po patalsikin, kasi nakakasira po. Pero imbis na yan po ang binabalita, pinagkakaabalahan, mga fake news po yung pinagkakaabalahan ng ating mainstream media. Katulad po ng sa Australia, yung pagtanggi na Australia na tanggapin si Tatay Digong. Wala naman po request yung kampo ni Tatay Digong na magpaampon sa Australia. Naalala tuloy natin bigla yung kamakailan lang din, mga GMA po nagpakalat nito. Bilib na bilib ako sa mga mainstream media. Pwede po sila magsabi na according to their source, yun lang po ang sinasabi nila, hindi po pinapangalanan. Kung sila po ay magkamali, wala ni sorry, wala. Kamakailan lang po ay binalita ng GMA na si Tatay Digong, yung pumunta siya ng Hong Kong, na nag-apply daw ng asylum sa China, So mismong China na po ang nagsabi na hindi po nag-apply si Tatay Digong ng asylum. Ngayon inulit na naman nila. Ito naman yung Australia naman na
tumanggi sa interim release. Yan yung problema eh. Hindi po iniimbestigahan niya mga yan, no? Bilang mga fake news. Kasi may source sila. Kahit na fake news talaga, katulad po niyan. Hindi man lang tinanong sa pamilya Duterte kung talagang nanghihingi ba sila ng interim release sa Australian government. Binalita lang kagad yun sa Australia. Ibang klase po talaga tong ating media na ngayon. Lagi pa sila nagtatanong ha. Lagi po sila nagtatanong bakit daw hindi na naniniwala sa kanilang mga tao. Paano maniniwala sa inyong mga tao? Namimili lang kayo ng mga binabalita. Ayaw nyo yung tunay na balita. Basta hindi pabor sa nyo, sa mga amo nyo, hindi nyo binabalita. Ang pangit ng anggulo ko. Kitang-kita yung dobleng baba. Recline. Naka-recline. Teka, ayusin natin itong... Iyon. Ganun pa rin. Hindi dapat umaksyon po yung Supreme Court diyan. Okay, punta na po tayo sa ibang mga balita, sa mga ibang tweet. Sabi po ni Monsod, ni Christian Monsod, asawa po to ni Tandang Monsod. Senators nag-abogado para kay BP Sara mananagot sa taong bayan. They represent the citizens of the Philippines who are their sovereign power. They represent the citizens of the country. They do not represent the accused, sabi ni Attorney Christian Monsod, isa sa bumalangkas ng 1987 Constitution. Taong bayan kayo ng taong bayan eh. Ang gusto ng taong bayan, hindi na matuloy ang impeachment na yan. Kayo lang naman po yung nagsasabi na dapat matanggal si BP Sara eh. Wala naman kayong ebidensya. Diba? Ano po ang sabi ni Chua? Wala daw siyang naibigay na ebidensya sa ombudsman. Kaya takot na takot sila sa ombudsman na magpasya kang ombudsman. Monsod, makinig ka. Wala naman taong bayan, tapos naririnig ko pa ngayon, 2025, people power. Ipi-people power daw nila si Cheese, ipi-people power daw nila si BP Sara. Ang dami nyong alam. Wala naman na kayong tunay na lakas, wala naman na kayong power. Wala kayong maaaya sa EDSA. Kahit na anong gawin ninyo. Kahit nga balotobahin kayo, wala kayong magagawa. Okay, ito pong katulong po nila sa ang termino, balikan ko lang po yung bakit pinalulutang nila yung walang katuturan na balita kay Alice Go. Tandaan po ninyo, ang kinaso nyo po kay Alice Go, hindi po yung patunayan na siya Inchik o Pilipino. Matagal nyo na sinasabi, hindi po yan eh. Ang kaso nyo kay Alice Go, siya yung mga mastermind ng Pogo, siya yung may panukala ng Pogo, tungkol po sa Pogo. May mga human trafficking pa kayo nalalaman. Yan po yung gusto namin marinig. Ngayon, bakit po nila pinapuputok si Alice Go? Sinabi na yan ni BP Sara eh, di ba? Classic scapegoating. Okay. Scapegoating lang po yan si Alice Go ngayon dahil gusto nila matabunan yung si alias Rene ni Hontiveros. Hindi nyo po kayang tabunan yan. Lalo na ngayon, kinukontak na po ni Attorney Torion. Kasi putya, lang naman nila, hinaharas na nila eh. Siyempre, tinatakot na idedemanda, di ba? Alam mo naman, nakuha nga nila yan eh dahil
sabihin na natin na nasilaw nga sa pera nila eh. Biruin mo 1,000,000 ang ialok sa'yo. Kahit hindi naman nakita na kumuha talaga ng baril si Tatay Digong at si BP Sara. Ididiin sa alang-alang sa 1,000,000, di ba? O ngayon, ano yung point ko? Nawala yung scapegoating. Dahil putok na putok po yan, magsasampa na ng kaso si Atty. Torion, humanda kayo. Okay, dahil putok na putok po yung issue na yan, kay alias rin kinakailangan nilang scapegoating. Ito na nga. Tuwan-tuwa sila, kaya kasabwat po media rito Kaya pinalalaki nila tong issue na in-check daw. Wala namang katuturan na yan si Alice. Diba? Pogo kayo ng pogo na masama yung pogo, diba? Ano ngayon na nangyayari sa Pilipinas? Ang dami na pong nababaon sa utang, nagkakasanla-sanla, na ibebenta mga gamit dyan dahil sa pasugal. Akala ko ba kaya nyo tinanggal yung pogo dahil ayaw nyo ng sugal? O bakit po yung nagkalat yung scatter, bingo plus? At eto po ako sabi ko nga mga ngayon sama-sama sa buwatan yung mga bait-baitan, lahat ng bait-baitan, mga sikat na celebrity po ang mga nag-e-endorse ng mga scatter na to at saka iba't ibang uri ng sugal. Mga pinakasikat po, buti pa si Coco Martin hindi pa nag-endorse. Si Vic Soto nag-endorse na. Eto si Vice Ganda, nag-endorse na rin. Bait-baitan kayo, di ba? Ayaw nyo sa mga Duterte dahil masama yung war on drugs. Anong ginagawa nyo sa mga Pilipino? Halo-halo. Halo-halo na lang po itong kwentuhan natin. Kaya lang, ako po na nakasaksi, anti-sugal talaga ako Ako po na nakasaksi ng masamang epekto ng sugal. Direkta, lumalaki po ako. No? Ako mismo saksi niyan. Kaya hindi ako, kahit na ako po ay maganda yung siguro 90% ng aking prediction sa boxing. Dahil may boxing channel ako 90% ng prediction ko sa boxing tumpak. Hindi po ako tumataya. Dahil nakita ko na po yung epekto po, masamang epekto ng sugal sa pamilya namin na habang ako ay lumalaki. Hindi ko na ikukwento pero may ideya na kayo. Kaya ako galit po ako dyan. Etong gobyerno natin, yung pogo na ang nagsusugal ay mga incheck. Kumikita lang tayo kahit mga incheck yung nagsusugal. Yung panahon ni Duterte, marami nalulong sa online sabong. Pinatigil po yan ni Tatay Digong. Kasi kawawa yung mga Pilipino. Ngayon po, 2.5 na yung mga pasugal na yan. Yan. Dehin Bukiki. Si Ontiveros. Nagalit na galit sa pogo. Yan yung sinasabi natin na tumututol kayo, malamang walang, hindi ko maintindihan ano po pagkakaiba ng pogo at etong mga sugal ngayon. Pigo yata tawag sa mga sugal ngayon. Philippine inline ba? Insure. Dito mismo nagsusugal na sa atin. Mga Pilipino na po ang nagsusugal. Sinasabi nila, huwag kayong magsugal sa mga illegal na pasugalan. Ano po ba pagkakaiba ng illegal at legal na pasugalan? Pareho lang po yan nakakasira ng pamilya, lalo na po ng mahihirap. Addictive po yan, nakaka-addict po yung sugal.
Nahuli ako sa Yumul po ba ang nanalo? Ano si Yumul? Punta po tayo sa iba pa. Sa iba pa mga balita. Okay, eto po, 'di ba, sabi ni balikan natin si Chua, 'di ba? Sabi ni Chua, binasura po yung motion for reconsideration ni Uy. Punta tayo dito sa isa pang inchik. Inchik ang apelyido si Chua. 'Di ba sabi ni Chua, ang bilis-bilis naman magtrabaho ng ombudsman. Bakit siya nabibilisan? Kasi sana, ito po ang sana sabi ni ni Chua, sana po bago magpasya yung ombudsman, panoorin niya muna yung Senate hearing, hindi pala hearing, Senate Impeachment Court, para po makuha niya yung ebidensya. Bakit po? 'Di ba? Kasi wala po talaga silang ebidensya. Ano po patunay? Ito po patunay. Ito po ay galing sa kanilang sa kanilang mga followers. Bakit daw sila why such a harsh response? Bakit po sila nagmamadali na ma-dismiss daw yung kaso ni BP Sara? Because opening those BPI joint accounts would have been like detonating a political bomb. The transaction were precise, structured, and it included huge sums from figures which criminal allegations. So ito po pala ang habol nila, kaya gusto nilang matuloy yung impeachment. Ngayon po kasi wala po silang tinatawag na ebidensya, 'di ba? Wala silang ebidensya. Ngayon ang gagawin nila para magkaroon ng ebidensya, pabubuksan nila yung bank account ni Tatay Digong at ni BP Sara. Okay. Doon lang po sila magkakaroon ng ebidensya. Parang kung hindi po magkakaroon kaya pati si Bukoy, lahat po ng tagapagsalita nila, kahit araw-araw po silang nagpe-presscon, wala po silang naipapakitang ebidensya kasi ang purpose po nila, hahanap po sila ng ebidensya doon sa impeachment. 'Di ba? Papabuksan nila yung mga bank account. Ganyan po. Playbook po 'yan. Game plan po yun nila yan nung panahon ni Corona. Nagawa na nila kay Corona yan, gusto nilang ulitin dito kay Sara Duterte. Bawal ka ba ron? Mag-U-turn? Hindi tayo mag-U-turn. Sa looban tayo. Hindi tayo Okay. Ganyan na ganyan po yung ginawa nila kay Corona. Pinasalin, yung salin, tapos kinumpara yung bank account, tapos tumigil na sila. Ito po yung purpose. Kaya si Bukoy, ang dal-dal-dal-dal, yung mga congressman, araw-araw halos yung press con, wala po silang pinapakita. Panay ano po yung sinasabi nila. Panay Mary Grace Piatos, tapos may bago na naman, meron pa nga shell joke no daw. May nakita pa raw sa shell joke no nakapangalan niya. Sa madaling salita, aasa po sila sa korte, impeachment court, na magpo-provide sa kanila ng kinakailangan nilang ebidensya. Wala talaga silang ebidensya. Kaya nga pinadidismiss ni BP Sara. Meron ba namang nagsakdal ng kaso? Pinaliwanag to ni Senator Marcoleta, no? Meron ba naman nagsakdal ng kaso na walang ebidensya? Panay konklusyon. Konklusyon lang Ibig sabihin po na ebidensya, mayroong tao na tumitestigo, na alimbawa, kung gusto talaga nilang gamitin yung anggulo ni Mary Grace Piatos,
merong isang Mary Grace Piatos na yung pumirma na Mary Grace Piatos. Ako po yung pumirma na Mary Grace Piatos. Dapat meron nun. Kung meron nun, nilabas na nila matagal na yan. Ako po yung pumirma na Mary Grace Piatos, binigyan po ako ng 5,000. Ganun po ang ebidensya. Ngayon, ang gagawin lang nila, pagdudugtong-dugtongin lang po nila yun pong salin, di ba? O eto lang ang kinita mo, Vice President. O bakit kami perang ganito sa bangko? Siguro, ayan, illegal. Illegal yung ano na yan. Illegal yung transaction mo na yan. Kaya ka nagkaroon ng pera. Katulad po yan ng ginawa nila kay Renato Corona. Na napatunayan noong patay na walang pagkakasala. Hindi naman po nila, wala naman po silang pakialam sa walang pagkakasala no? Ang pakialam po nila, makonvict si BP Sara sa impeachment court para matanggal lang sa pwesto at hindi na makatakbo. Yun lang po yung purpose naman nila sa impeachment Kasi kung ang gusto talaga nila ay kriminal, makulong si BP Sara, mas mahirapan po sila magbigay ng patunay sa tunay na korte. Dahil sa tunay na korte po, asan yung ebidensya mo? Sino yung hinire na killer? Diba? Dito namimiloso po lang si Bukoy Meron ba naman dokumento na magsasabi na nagha-hire siya ng killer? Yun lang po yung pamimiloso po ni Bukoy O kaya wala raw ebidensya makukuha. Kaya nga wala kayong kaso dahil wala kayong ebidensya. Di ba ganun lang po yun? Wala kayong kaso, wala kayong ebidensya, therefore wala kayong kaso. Simplihan lang natin. Hindi nyo pwedeng katwiranan, pero dahil impeachment court, hindi naman po mga judge, karamihan nga po ng judge, hindi po nagkataong hindi po mga abogado, no? Baka mapaniwala nila. Kaya nga po importante na tayo po ay nanalo noong midterm election dahil nakakuha po tayo ng boto. Yun lang. Kaya lang kasi ayaw magpasya nitong ni Escudero tsaka nito ni Cayetano na sa pagkakaalam ko sila lang po yung matitirang mga abogado mula sa 19th Congress. Hindi sila makapagpasya ng kasi paligoy-ligoy sila. Huwag po kayo mag-alala. Pagpasok po ni Marcoleta dyan, tinitiyak ko sa inyo, dismiss yung kaso na yan. Tuloy natin yung tuloy natin yung pong talakayan dyan sa kaso na sinasabi ni Bukoy nung una, hindi naman lumalabag dyan sa saligang batas yung ika-4 nung nagpaliwanag po si Marcoleta na once na tinanggap, hindi mo mapaglalalangan si Marcoleta dahil congressman yan alam niya yung naganap once na tinanggap yan ng yung impeachment complaint, once na tinanggap yan, dapat may ginawa yung Secretary General na tumanggap niyan. Dapat immediately, yun po yung sinabi ng Constitution, immediately ibibigay mo yan sa House Speaker. Yun nga yung katwiran ni Bukoy, hindi nga binigay. 'Di ba? Hindi binigay una, pangalawa, pangatlo dahil yun na nga, meron nga kasi meron silang i-consolidate yung ika-4 nga. Hindi raw po uubra yun yung kay Marcoleta dahil
paglabag na yun sa immediately, pag natanggap mo, ibigay mo sa speaker. Kung hindi mo ginawa yun, may intention ka, ha? Na hindi pansinin. Hindi po pwedeng hindi pansinin pag may impeachment complaint. So yun yung sinasabi natin na si Marcoleta, nagpapaliwanag siya na walang pakundangan. Ang naaayon sa batas yung pinapaliwanag niya, 'di ba? Oh, so yun po, ano po ang mas kapanipaniwala, yung sinasabi ni Bukoy? Ngayon iba na po ang sinasabi ni Bukoy. Yung sa mga hindi po nakakakilala kay Bukoy, siya po yung spokesperson ng mga congressman o yung tinatawag natin prosecutor. Yung mga prosecutor may spokesperson pa. Iba pa po si Abante na spokesperson din. Ang dami pong spokesperson eh. Okay, ngayon ang paliwanag na ni Bukoy ganito. Kung naniniwala sila na may numero sila, bakit ayaw nilang ipatuloy yung impeachment trial? Naniniwala naman pala sila na maa-acquit sila. Ang tanong ko naman sa iyo, Bukoy, ba't ka ba nakikialam? Ang alam ko, spokesperson ka na prosecutor, hindi ng depensa. Ang pakialaman mo, yung prosecutor, hindi yung depensa. Pati depensa, gusto mong pakialaman eh. Ewan ko lang kung mubra kayo kay Marcoleta pagdating na ng diskusyon. Maski yan, sila Tito Soto na yan, sila nagsasalita ngayon, sila Ping Lacson, sila Tito Soto, na gusto nila matuloy yung impeachment. Paano nyo nga itutuloy yung impeachment kung yung impeachment complaint ay illegal? Diba? Impeachment complaint nga illegal eh. Dahil pang-apat nga yun. Pare-pareho nyo namang alam yun. Teka lang. Ayan, no? Tuloy natin, ha? Kung bakit gusto nila matuloy itong impeachment. From the top. Why such a harsh response? Because opening those BPI joint accounts would have been like detonating a political bomb. The transaction were precise, structured, and included huge sums from figures with criminal allegations. If these details were fully investigated, it could have meant criminal charges, impeachment, and the collapse of Duterte dynasty, especially with 2028 elections in sight. Sinabi na po lahat yung purpose nila. Ang purpose nila sa impeachment, di ba? Pabuksan yung bank account at ang tunay na layunin nila ay collapse of dynasty o Duterte dynasty. Durugin na yung Duterte dynasty, especially with the 2028 election in sight. Di ba? Naniniwala sila na wala sila ebidensya eh. Ang tanging ebidensya nila yung bank account. Okay. Tuloy natin. Duterte's camp did everything to block any investigation. Refusing to sign waivers. Tignan nyo, binaliktad na nila si Duterte. Ano po sabi ni Duterte? Diba? Tinakam sila eh. Sige. Yung umatin si Duterte sa Quadcom, ano sabi ni Duterte? Sige, magwa-waiver ako ngayon din. Diba? Atat na atat nga si Suarez. Bukas, sabi ni Duterte, bukas. Magwa-waiver ako bukas. Sabi ni Suarez, ngayon na Mr. President, ngayon ka na. Wala kasi sila ebidensya. Gustong-gusto nila makita yung bank account ni Duterte. Ngayon na raw, sila na raw gagawa ng waiver, pipirma na lang siya. Di ano sagot ni Duterte? Okay sa akin. Basta kasama kayo, mag-waiver din kayo. Kita nyo na? Hinuhuli lang sirte. Nung sinabi ni Tatay Digong, payag akong mag-waiver sa aking bank account, basta kayo din.
Wala, nanahimik na po lahat ng congressman. Wala pong tumanggap ni isa. Wag niyong kakalimutan yan. Kaya nga may social media eh. Kaya nga narito kami. Kasi itong mga binabalita ninyo, itong mga nilalabas nyo, kulang-kulang. Tama. Dahil binitag lang kayo ni Tatay Digong. Tama to sinasabi mo na hindi nagpa-waiver si Tatay.